Sobrang tamad ko. Tanghali ako magising. Calling to eh. Ito yung tulong niya to sa akin eh. Para mailahad ko sa inyo itong testimony ko na to. I wasn't high, wasn't wired, just clear. I knew what I needed to do and how to do it. Hanggat naglalakad ka sa utos ng Diyos, hanggat sinusunod mo lahat yun, yung Biblia, lalakad ka kasama yung banal na spirito, hindi ka niya ipapamak, hindi ka niya ililigaw. Siya na yung magpoprotect sa'yo, siya na yung magpo-provide sa'yo, di ba? Yung sa Matthew 6, verse 31 to 33. So, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Wala kang dapat ipag-alala, siya ng bahala eh. Susuko mo lang lahat, ayun na yung wala mong gawin. Talikuran mo lahat ng kasalanan. Huwag mong isipin yung mawawala sa'yo. Babalik to siya na yung bahala kung paano ka kakain. Ngayon, tingnan mo sa Hebrews 11. Verse 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Siya na yung nagpo-control ng lahat eh. Creation niya to eh. Kung yung ibon niya, hindi niya pababayaan, ikaw pa na tao. Tingnan nyo sa Matthew 6, verse 26. Tingnan nyo ang mga ibon sa iyong papawid. Hindi sila nag-aasip, hindi gumagapas, hindi nag-iipon sa mga bangan. Ngunit, pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? Sino sa inyo na sa pagkakabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang tangkad? Bakit ka nag-aalala? Sa kainin bukas, siyang bahala ron eh. Susuko mo lang sa kanya lahat eh. Ngayon eh ron. So, alam mo ano nakakamangha sa Panginoon? Andyan siya buong buhay mo eh. Hindi mo lang siya kilala dati. Hindi mo pa siya naririnig. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam yung boses niya, yung mga sign niya, hindi mo alam na tinatawag ka niya. Kaya di mo alam, pinipigilan ka niya dun sa mga maling desisyon mo dati. Pero kung babalikan mo yun ngayon napanood mo tong video na to, tapos balikan mo yung mga nakaraan mo. Kung ano yung mga sign ng Diyos sa'yo para hindi ka sana magkamali dun sa desisyon mo. Tapos basahin natin yung Romans 5 verse. But God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. God demonstrate His own love. Yung makasalanan pa tayo, hindi siya nagsasawa. Hindi siya nagsasawa na paalalahanan tayo. Si Jesus Christ yun, namatay nga sa atin. Pag napagdesisyonan mo na papasukin na si Kristo ng buo sa puso mo, sa buhay mo, i-isolate ka niya, ilalayo ka niya sa lahat. Do you feel this pull on you? Like God is drawing you closer to Him? Here are 5 signs that God is calling you. Number 1, you feel a desire to get closer to God. When He's calling you, you definitely feel this need to focus and cultivate your relationship with the Lord. Number 2, God will start removing people from your life. You'll go through somewhat of an isolation season. Some people that are around you can't go where God is taking you. Number 3, God will close doors in your life. When He does, leave them. Ilalayo ka niya sa mga hindi believer. Basta ikaw lang tsaka siya. Ganun yung mangyayari. Kasi siloso yung Diyos eh. Gusto niya pag sinisik mo siya, kayong dalawa lang talaga. He's going to open new ones in your life that will help you get to where you're going. You have to trust Him. Number 4, you'll receive confirmations and repeated messages from God in many different ways, even from different people. Number 5, you'll start to feel the presence of God and the Holy Spirit more often. And 6, you may feel unhappy or unfulfilled in your career and life in general. Like there's just something missing. More to life than what you're seeing. Trust the process and answer the call. You will not regret it. Buong puso, walang distraction, kahit sino, kahit magulang o ano man. Tignan mo sa Mateo 10 verse 37. Ang nagmamahal sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. At ang nagmamahal sa anak na lalaki o babae ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. Sino mang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. Di ba? Gusto niya siya lang, dalawa lang kayo. Tingnan mo pa sa Jeremiah 29 verse 30. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Lahat, wala siya, may ex ka. Kaya tinanggalin niya lahat ng tao sa buhay ko para makapag-focus ako sa kanya. Ganun yun. Tingnan mo pa sa Exodus 34 verse 14. Sinabi niya rito na siloso siya. Do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Sinabi niya mismo. Imagine mo paano ko nasulat to. Paano binigay sa akin yung mga knowledge na to. Kung walang tulong ng Diyos, wala. Sobrang tamad ko dati. Wala akong disiplina. Graduate ako, binabayaran ko yung classmate ko para gawan ako ng project. Sobrang tamad ko.
tanghali ako magising. Calling to eh. Ito yung tulong niya to sa akin eh. Para mailahad ko sa inyo itong testimony ko na to. I wasn't high, wasn't wired, just clear. I knew what I needed to do and how to do it.